verse 21. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Come on. We will rejoice. Let's sing. Whoa, whoa. Whoa, whoa. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. Let's sing. Whoa, whoa. Whoa, whoa. 'Cause this is the day you made, and your mercies are new, your promise is true. 'Cause this is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, let's sing. So my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. Oh, whoa, hey, hey, whoa. This is the day you made. I will rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I will rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything, I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything, I will praise, I will praise. Oh, whoa, let's sing. Oh, whoa. One, yeah, yeah. Hey, hey, hey. As we sing, this is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Oh, whoa. Oh, whoa. Oh, whoa. So my heart will sing. You are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise, I will praise. Oh, whoa, oh, I'll shout to the world, you're the greatest. I'll sing it till it's heard, you're the greatest. It's what you deserve, you're the greatest. Oh Jesus, I will lift your name up high. Hey, hey, hey. I'll lift your name up high.
Lord, nandito. Lord, sama-sama kami nagsasamba sa inyo, Lord. At Lord, hindi lang ganito karami ang sasamba sa iyo, Lord. Kundi lahat na nandito, Lord, pupunta sa iyong karyan, O Lord, at magpuri sa Kanya, Lord. Ngayon, ideklara natin na i-offer natin ang buhay natin sa Kanya. I give my all to you. Send me and I will go for you to the ends of the earth. I follow after you. I want the world to know your love
Hosanna in the highest heaven. Yes, Lord. You God, you're in the highest places. Itaas natin ang ating Panginoon. Wala nang hihigit sa Kanya. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sins. The people sing, the people sing. Let Jesus hear your voice.
patunayan mo sa amin na ikaw lang ang kataas-taasang Diyos. Wala nang iba, O Lord. Lord, maraming salamat, O Lord, na binigyan niyo kami ng lakas upang magpuri sa inyo, Lord. Maraming salamat sa pag-ibig na walang hanggan, O Lord. At Lord, sa huli naming hininga, O Lord, makikita namin ang iyong mukha face to face, O Lord. Natatakbo kami sa iyo, Lord. Naiyakap ka, O Lord. Na nakaluhod kami, O Lord. Nawala na kami masabi, O Lord, kung mahal ka namin, O Lord. Lord, maraming salamat, O Lord. Sa buong worship service na ito, O Lord, ang iyong gagamitin na anak ko, O Lord. Itago niyo po siya sa inyong likuran, O Lord. Ikaw lang maparangalan, O Lord. Hawakan niyo po siya bilang isang propeta, O Lord, na maghahayag ng iyong salita, O Lord. Na kung ano man nalalabas sa kanyang bibig, O Lord, hindi man ito ay tumatak sa aming puso at isip, O Lord. At Lord, sa mga makikinig, O Lord, naway ito ay isa puso namin, O Lord, hindi yung lalabas sa aming mga tenga lamang, O Lord. Lord, kundi isa sa buhay namin to, O Lord. Lord, sa iyo lang ang kapurihan, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Ayun! Good morning po sa lahat. Pakisabi sa inyong katabi, maganda ka pa, mas gwapo ka pa sa umaga. Ano ba? Natural. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo pause po ako, bukod po dun sa napakagandang worship service natin. Palakpakan po natin, Panginoon. Glory to God. Medyo pause po ako kasi ilang araw na po ako hindi makatulog dahil nag-break na po. Sino po ba nag-break na? Sino po? Grabe po, no? Sino po ang umiyak? Wala naman. Ako lang bang fan? Hindi po. Nawala yung clicker ko. Saglit lang. Ayun. Ate Angel. Andyan. Yung clicker, naiwan ko. Ayan, so sa umaga pong ito, yun ang pag-uusapan natin kasi hindi pa po ako makamove on. Ano po? Katnil. Break. Hindi, ayun po. Next. Ayan, tamang-tama po, di ba? Katnil break. Sino pong nakakakilala sa Katnil? Wala. Hindi sila ma-showbiz, ha? Huwag niyo akong lokohin. Katnil break. Okay, pag-usapan po natin ito. Napakaganda pong istorya, yung 11 years na sila'y nagsama. Hindi, joke. Okay, Katnil break po. Maganda pong istorya ito. Basahin po natin sa dalawang gospel po siya. Nasa dalawang gospel po yung story na to. Tungkol po ito sa isang poor widow. So, simulan po natin. Basahin po natin, buksan ng ating mga Bible sa Mark 12. Ang parallel verses po niyan ay sa Luke 21. So, parehas po ng content yung mga verses na babasahin natin. Pero ang main verse po natin ay from Mark. So, sa chapter 12, verse 41, Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Jesus called his disciples to him and said, I tell you the truth, this poor widow has given more than all the others who are making contributions, for they gave a tiny part of their surplus, but she, poor as she is, has given everything she had to live on. So, purihin po natin ang Panginoon sa kanyang salita. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Dasal po muna tayo. Panginoon, maraming salamat. We are excited today to learn your word, what you have in store for us, Panginoon. Alam po namin buhay ang inyong salita at meron pong fresh revelation kayong ibibigay sa bawat isa na aming maisa sa buhay, O Lord God. Lord, we thank you. We are excited to learn, Panginoon. Dalangin ko, hawakan niyo po ang aking bibig. Yung nais niyo lamang po, kalooban niyo lamang po ang mamutawi sa aking labi, O Lord God. At Lord, I ask Holy Spirit to minister into each and every one of us, Panginoon.
Speak unto us, O Lord God, what you want us to know, what you want us to learn, and what you want us to practice. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Sige po. Simulan po ulit natin sa 41. Sabi po dito, meron daw pong collection box sa temple. Tama po ba? Meron collection box sa temple. After pong mag-preach ng Panginoong Jesus, pumunta po siya at saka nag-observe. Ang panahon pong ito, Passover. So dun sa Jewish temple po na yun, marami pong mga tao na pumupunta para maglagay ng mga collection nila, ng mga offering nila dun sa mga collection boxes. Many rich people put in large amounts. Madami daw pong mayayaman naglalagay ng napakaraming pera dun sa mga collection boxes. Tapos, may isa daw pong poor widow, mahirap na byuda, came and dropped in 2 small coins. Meron daw pong mahirap na byuda na naglagay ng 2 small coins. Copper coins po, sabi po sa ibang version, mite ang tawag. M-I-T-E. Ngayon po, sabi ni Jesus, tinawag niya mga disipulo niya, I tell you the truth, sinasabi ko sa inyo ang totoo. This poor widow has given more than all the others who are making contributions. Sa lahat ng nagbigay, yung binigay nung byuda na iyon, ang pinakamalaki ang binigay. Kasi, for they gave tiny part of their surplus, kasi yung iba, yung sobra lang nila, yung binigay nila. Pero siya, na mahirap na, has given everything she had to live on. Binigay niya kung ano yung kailangan niya para mabuhay. Sabi po sa Luke 21, kapag mababasa niyo po, she has given everything she has. Lahat ng meron siya, binigay niya. Yun na lang pala yung last money niya, yung 2 copper coins. And ang tingin ng Panginoon, yun yung may pinakamalaking ibinigay. Sa lahat, ang dami, mayayaman, na nagbigay dun sa templo, pero yung may pinakamaliit, 2 copper coins lang, yun ang sa paningin ng Panginoon, na pinakamalaki ang binigay. Ngayon, maganda pong pag-aaralan natin kung ano nga ba yung matututunan natin dito sa story na to. So una po, bigyan ko lang po kayo ng para ma-help po yung imagination natin. Ito po, yung 2 mites or copper coins. Kita nyo po ba? Kakaiba po, no? Medyo bungoy-bungi, hindi pa po ganun kaganda or advanced yung paggawa ng coins nun. Pero ganyan po siya. Tapos, yung lalagyanan po, collection boxes, ganito po. 13 boxes sa templo, may ganyan. Nakikita niyo po ba yung yung itsura niya? Para po siyang trumpets. Tama po ba? Mga trompeta. 13 po na ganyan yung pinaglalagyan sa templo. Bakit 13 kamo? Umpisan po muna natin. Bakit kaya ganon yung itsura? Mas malaki yung bunganga, tapos mahirap dukutin siguro, di ba? Tama po ba? Kasi maliit na, so hindi madudukot. Pero pag nilalaglag po yung mga coins dyan, kumakalansing. Ano pong tunog ng kalansing? Tulungan niyo po ako. Wala kasi akong props. Kanina, ting, 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 ting. Ano pong gusto niyo ngayon? Tang, 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 tang. Sige, tang, 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 tang. Ganyan po. 13. Kaya pala, kasi po nung unang panahon, wala pa namang bills eh. Kaya yung mga collection nila, yung offering nila, mga coins. So, kaya nalalaman na marami, yeyemenin. Kasi, kapag naghulog, ting, ting, tang, 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 tang. Ganon. Tapos, yung babae, ilan lang po, yung hinulog niya? 2 po. So, paano po? Tang, tang. Ganon lang. Di ba narinig? So, malalaman kung gaano kadami yung hinuhulog mo. Nakakatakot po pag ganun dito sa church, no? Hala, gusto niyo po ba ganun? Barya lang po pwede, tapos ganun, parang yan. Ting, 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 ting. Pero ginawa po namin yun, nilitan namin yung butas, para po pag makapal yung bills, mahihirapan. So, kung sino po yung mas matagal maghulog, yung sinisiksik. Alam na. Joke lang po, hindi mo ganun. Kasi baka barya din, mahirap din ilusot. Okay, bakit kaya 13 boxes? Ayan po, iba-iba po kasi yung yung lalagyan. Una po, ang sabi, new shekalim, money collected for a yearly
tax used to take care of the temple. So, may tax po yun para pag-maintain sa temple. Tapos, meron daw pong bird offerings. Money specifically for people who wanted to offer birds as sacrifices but didn't have birds of their own. Noong unang panahon po kasi, nagsasacrifice ng mga hayop para sa kasalanan. So ito po, bird offering. Kung halimbawa po, wala kayong dalang ibon na sarili, pwede po kayong mag-offer ng pera dun sa bird offering box para yung maiipon doon, kukolektahin, bibili ng ibon. Tapos yun yung kakatayan i-offer. Meron din po na young pigeon, batang kalapate. Magkaiba po yun na yung isa pang pipit, yung isa po pang kalapate. Medyo mas malaking konti. Tapos focus din siya to specifically for buying young pigeons para yun din po ang i-offer. Pagkatapos po nun, number 4, may wood offering. Siyempre, paano mo susunugin yung ibon kung wala kang panggatong? So, may pambili din ng panggatong, doon din po yung offering. Tapos, meron din pong gold for the mercy seat. Money contributed for making or maintaining the gold cover on the Ark of the Covenant. Kasi po, dun sa templo nun, Holy of Holies, dun sa parte ng Holy of Holies, meron pong Ark of Covenant na nandun po yung 10 Commandments, yung mga tablets na sinulatan ng Panginoon kay Moses, yung kasama niya, di ba, sa Mount Sinai. Doon, sinulat doon, andun din sa Ark of the Covenant, yung cover nun, gold. So, kailangan i-maintain din yun. Meron din pong contribution para doon. Tapos, meron din pong para sa silver. Bukod po kasi sa gold, meron din pong silver na composition, yung Ark of the Covenant. So, pang-maintain din yun. Grabe, ang dami na, no? Pang-6 na box. Pang-7, temple maintenance. Money for general upkeep and maintenance of the temple. Tapos, contributions made freely by individuals for general purposes, yung voluntary offering naman. Halimbawa po din sa temple maintenance, halimbawa po, nung unang panahon, nasira po yung aircon nila, ayun, meron din pong collection box para doon. Yung voluntary offering naman po, kapag meron daw pong activity, yung temple, yung church nila, halimbawa po, December 15, merong music, Christmas party, worship team. Tapos December 16, may Christmas party yung children. December 17, may Christmas party yung youth. Ayun po, noong unang panahon na, hindi po ako nagpaparinig. Noong unang panahon po, may box din para doon, voluntary. Voluntary offering po, hindi ko kayo pinipilit, pero baka naman. Okay, pang-8, pang-9. Asyam, o di ba? Ang galing. Pang-siyam ay asyam offerings. Money offerings related to guilt or unintentional sin. Kung meron ka palang kasalanan na hindi mo sinasadya, nagawa mo, meron ding offering para doon. Tapos number 10, votive offerings. Contributions for offerings made as vows or promises. Pinapangako ko po na kapag ako po ay natanggap sa trabaho, ibibigay ko po ang ganitong halaga kada sahod ko. Votive offerings, dun po ilalagay. Ang dami, pagod na ako. Tuloy pa natin, 3 na lang. Ay, susunod, free will offerings. Money given willingly and without any specific obligation. Ito yung bukal sa loob mo na ibibigay mo. Kung ano man po ang gusto nyong gamitin para dito sa pera na to, sige po, sa inyo na lang po, i-offer ko. Heave offerings, pang number 12, contribution set aside for the priest or pastor. So kapag halimbawa gusto daw pong i-bless yung pastor kasi birthday niya ng December 12, hindi ko po sinasabing si Pastor Manny, nagkataon lang po na December 12 nga ang birthday niya. Pero pang 12 po yun, sakto din, di ba? Kaya kapag meron daw pong offering para sa pastor, meron daw po yan, heave offerings ang tawag. Tapos pagkatapos, ayan, pagod na ako. Pang 13, poor due. Money collected for helping the poor and those in need. Yung mga gusto daw po na mga outreach, ganyan. Meron din pong lalagyan ng collection. Nakakapagod po. Basahin lang, nakakapagod na, no? Paano kung lalagyan nyo pa isa-isa? Gusto nyo po ba ganun sa church? 13 nandito. In keeping up with tradition, we decided, ayan po, papasok po yung mga boxes sa likod. Ay, wala pa pala. Joke lang. Pero di ba po, no, nakakapagod pala yun.
Tapos, nag-observe si Jesus. Ang nangyayari pala nun, syempre, nakita nyo po kung ano pong itsura, di ba? Ganyan. Imagine nyo po, 13 na ganyan yung lalagyan. So, bawat isa, kapag madami ka, no? Dami mong pera, no? O, ito, tang, 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 isa. Tang, 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 dalawa. Hanggang 3, 4, hanggang 13. Lalagyan mo. Grabe po. Glory to God po, no, na ang Panginoon natin nagpo-provide sa atin, kaya kaya nating maglagay. Amen po ba? Glory to God. Pero, buti na rin po, sa Church of God ang hindi po isa lang po yung lalagyan natin, no? Kundi, nakakahiya naman. Ang ini-imagine ko po, paano kung iniisip ng babae, hala, nakakahiya naman sa iba. 2 sentimo lang yung dala ko. So, ang gagawin niya po, paano? Anong technique para hindi halata? Ganito po, di ba pupunta ka dun sa unang offering, tatak-tak nyo lang, tang, 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 o tapos diretso na, tang, 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 tang. Hanggang sa dulo, dun mo ilalagay, mayaman pa rin, o di ba? Kahit dadalawa lang, 13 yung nalagyan na multiply. Anyway po, ganun po yung nangyari dito. So, meron pong isang balong babae, tama po ba? Balo, na naglagay ng offering, 2 lang. Bakit nalaman ni Lord? Kasi hindi siya nag-pretend katulad ko. Kasi baka ako ganun muna gagawin ko. Nakakahiya naman. Pero sa kanya, hindi. Nilagay niya. At para po sa akin, base po dito, sa mga offering na yan, saan niyo po sa tingin nilagay nung biyudang babae yung kanyang offering? Tama. Oo. Para din po sa akin, sa free will niya nilagay. Yung walang pagkukunwari, wala ding sapilitan, dun niya nilagay. Pero brothers and sisters, naisip nyo free will. Pero nung binasa natin, yung verses, sabi, she gave everything she had. Binigay niya lahat-lahat sa kanya. And sabi nyo, sa free will nilagay. Grabe naman po yung pananampalataya ng babaeng ito. Amen po ba? Tayo po kaya, saan po kaya natin ilalagay? At kaya din po kaya nating ibigay lahat-lahat? Question lang po, di ba? Ngayon po, gusto ko lang din pong balikan, bakit natin naisip doon na sa free will? Kasi po, yung 2 mites or copper coins, alam niyo po bang katumbas nung unang panahon? 3 ubas ang kayang bilhin. Ayun na lang yung everything she had. Ibig sabihin po, wala na siyang pangkain, di ba? Tapos yung pera na yun lang yung pambili niya ng pangkain niya, 3 ubas lang. Hindi po yan pwede dun sa sa bird offering kasi po kulang. Noong unang panahon po, yung bird offering, mga 3 o mahigit pa ang kailangan na copper coin. So, ibig sabihin, kulang dyan, hindi dyan. Lalo na po dun sa una, shekalim, yung tax, hindi po sapat yan. Kaya tama po, ang pananampalataya ko rin po, dito niya nilagay sa free will offering. Pero, brothers and sisters, alam niyo po, ang magandang pag-usapan dito, free will decision. Pero, sa bawat desisyon, minsan, kapag sinusunod natin ng Panginoon, hindi po maiiwasan ang cut, kneel, break. Tama po ba? Hindi po maiiwasan na masakit, may cut, may kneel, kailangan mong panikluhod, Lord, bigyan niyo naman po ako ng lakas, hindi ko kayang i-let go to. At minsan, you will be broken-hearted kasi kailangan mong i-let go. Medyo masakit sa bulsa kapag pera, medyo masakit sa puso kapag relationship. Hindi ko kalooban yan, anak. I-let go mo. Broken-hearted. Tama po ba? Sino pong broken-hearted? Wow, lahat may love life? Congratulations po akong lahat. Meron. Pero alam niyo po, brothers and sisters, ayun yung gusto kong paalala natin dito when we're talking about or studying these parallel verses na minsan po nararanasan natin yung pagkakat, yung kailangan nating mag-kneel at kailangan nating mag-break. Ano po bang ibig sabihin ng cut? Ang ibig pong sabihin ito, let go and let God. Tama po ba? Sabihin nga po natin, let go and let God. Nag-let go na ba kayo? Hindi pa rin.
Di ba? Hindi ko kaya. Brothers and sisters, yung ginawa po ng babaeng to, buong buhay niya everything she had, she let go. And she let God take control of her life. And I encourage you, brothers and sisters, kung meron po na kailangang i-let go at i-offer sa Panginoon, let's offer it to the Lord. Because once we offer it to the Lord, then the Lord will take control of that situation. Amen po ba? Gusto ko lang pong ipaalala or gusto ko pong mag-reflect tayo. Ano po ba yung last treasure, last money, last relationship, last bagay na nilet go nyo sa Panginoon? Ano yung bagay na sinabi nyo, Lord, ikaw na ang bahala dito? Or nagawa nyo na ba? Yun. Have you given your last? Meron bang bagay na ito na yung last mo na binigay mo sa Panginoon? Or baka ang binibigay mo lang yung surplus, yung sobra mo sa Panginoon? Ayun. Gusto ko lang po kayo mag-isip. Pero brothers and sisters, kasi po, kung sinasabi natin na Hosanna to the highest and I worship you, dapat yung Panginoon yung una sa buhay mo. Tama po ba? Baka naman napakadami, 13 ang nilalagyan mo. Nasa dulo yung Panginoon kung alin na lang yung natira ang mabibigay sa Kanya. At nawa po, sana hindi natin magawa iyon. Amen po ba? Ayun po, actually, gusto ko lang po ding iparating. Ito, maganda po to. Kasi alam nyo, sino pong alam yung verse na to? Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Alam nyo po yung verse na yun. Ang ganda po, no? Sabi, kung saan daw yung treasure mo, andun din daw yung puso mo. Tama po ba? Kung ang puso, kung ang treasure mo, halimbawa po, kanina, in-explain ko, halimbawa, nagbigay ka sa isang business ng 100, hindi mo po yun iisipin kahit malugi. Tama po ba? 100 lang kayang-kaya. Pero kung halimbawa po, yung isang business, ininvestan mo ng 1,000,000, yung puso mo nandun. Tama po ba? Yung attention mo nandun, ayaw mong malugi. Kasi nga, tama po yung Bible. Kung nasaan yung treasure mo, andun yung puso mo. So ganito po, kung ang tinetreasure mo, yung relationship, ayaw kong mawala to. Bibigyan ko ng panahon to. Bibigyan ko ng oras, ng effort. Tinetreasure mo. Siyempre, yung attention mo, yung puso mo, andun din sa relationship na yon. Tama po ba? Ngayon, paano na lang kung yung pinagbigyan mo ng treasure mo ay hindi pala karapat-dapat or sumablay pala? Anong mangyayari sa puso mo? Wasak na wasak ang puso ni. Ay, kilala? Kilala? Di ba po? Ganun pala yun. Kaya ang paalala ng Panginoon, dun ka mag-impok ng treasure sa mga bagay na hindi nasisira. Amen po ba? Yung kung saan yung anay, hindi kayang anayin, hindi kayang amagin. Mag-invest ka, mag-impok ka ng panahon, ng oras, ng pera sa kaharian ng Panginoon. Amen po ba? Kaya ganun din po, ini-encourage ko din, brothers and sisters, kung meron kayong karelasyon na, syempre, nagbibigay po kayo ng puso nyo di ba po? Doon sa mga karelasyon nyo, alam hindi nyo mamahalin. Karelasyon nyo nga, I encourage, punta nyo po dito sa church, invite nyo po na makarinig ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi where your treasure is, there your heart will be also. Kung ang karelasyon mo nasa labas, nasa mundo, yung puso mo, mapupunta rin sa mundo. Kaya papuntahin mo dito para yung puso mo, yung kayamanan mo, kasama mo. Amen po ba? Uy, tingnan nyo nga po yung kayamanan nyo kung katabi nyo. Wala pa, hahanap pa ako. Ako din wala umuwi First service lang umattend. Na-miss ko na tuloy. Okay. Ang
Ang ganda po, no? Yun pala yung ibig sabihin nun. So, always remember po, kung kung sino yung tinetreasure nyo, kung ano yung tinetreasure nyo, andun yung puso nyo. Kaya always check. Always be mindful. Ano ba yung binavalue nyo sa buhay nyo? Amen ba? Kasi kapag sasablay yan, kapag sa mundo yan, sasablay talaga yan. Kaya ang gawin nyo yung treasure nyo, ang i-treasure nyo, ang yung puso nyo, yung kasama nyo sa harian ng Panginoon. Amen ba? Sige po. Kneel. Ano ba yung kneel? Ano ba ang ibig sabihin ng kneel? Lumuhod po ba yung babae? Hindi. Pero ang ibig sabihin po nito, gusto ko lang po talaga na kadugtong ng cat kneel. Hindi, joke po. Kneel, kasi she showed humility. Nagpakumbaba. Imagine nyo po. 2 lang na coins yung ibibigay niya. Tama po ba? 2 copper coins lang. Tapos, 13 yung lalagyan. Kung kayo po pupunta at maglalagay, hindi po ba nahihiya kayo? Tama po. Ako po, mahihiya ako, kaya nga nakaisip na ako ng paraan. Ang gagawin ko, kakatok-katok lang ako eh. Tak, 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 ay, tang, 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 di ba? Hanggang ibabagsak sa dulo. Why? Kasi Kuya Benedict, nahihiya, baka sabihin ng ibang tao, 2 sentimo lang yung pera ko. Ganon, di ba? Yung mga iba ganon. Pero ano pong ginawa ng babaeng ito? Walang pakialam kung anong iisipin, sasabihin ng ibang tao. Basta ako, ibibigay ko yung para sa Panginoon mula sa akin. Tama po ba? Kahit iniisip ng ibang tao, maliit na halaga, nakikita ng Panginoon kung gaano kasakit, gaano may cut, gaano may luhod, gaano may break yung binibigay ko. At alam ko, i-honor ito ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin, Panginoon. Actually, sinasabi po ng babae, Lord, less of me, more of you. Hindi niya po iniisip kung ano yung iisipin ng tao sa kanya. Ay, naghihirap na siya. Konti na lang yung binibigay niya. Hindi niya iniisip po yun. Anong ginagawa niya? Wala akong pakialam. Bibigay ko yung nararapat sa Panginoon para ang Panginoon ang maitaas. At alam niyo po, brothers and sisters, ang maganda niyan, when you humble yourselves before the Lord, He will lift you up in honor. Amen po ba? Sige, palakpakan natin, Panginoon. Sabi po yan sa James 4:10, at nakita naman po natin sa ginawa dun sa story natin. Amen po ba? Sabi dun, nung nakita ng Panginoon at narinig niya pa rin siguro, tang, tang. Ali kayo, mga alagad, tingnan niyo yung babaeng yun. Tingnan niyo, siya yung may pinakamalaking pinagkaloob kumpara dun sa lahat na simulang nagbigay. Bakit? Kasi ang nakikita ng Panginoon yung puso ng bawat isa. Amen ba? Kaya brothers and sisters, I encourage you, huwag niyong isipin ang mga tao. Halimbawa, nahihiya ka bang mag-church? Kasi late ka na, ganyan. Naku, huwag mong isipin yung iniisip ng ibang tao, tuloy ka lang. Kasi ang nakakakita ng mga nangyayari yung Panginoon. Nakikita ng Panginoon, ay, nahirapan tong anak kong to. Puyat to sa trabaho, kaya hindi agad nakapag-church. Naiintindihan ka ng Panginoon. Pero, syempre, huwag nyo iisipin na hindi kayo talaga nakikita ng Panginoon. Baka nakikita lang kayo sa maganda, pero sa hindi kayo nakikita. Nakikita rin po kayo, halimbawa nga, na late kayo, kasi hindi kayo nakatulog ng maayos, tapos sasabihin nyo, oh, hindi nila ako judge kasi si Lord ang nakakakita talaga. Pero, kaya ka pala na late kasi kinagabihan, sobrang tagal mong nagtelebabad sa jowa. Ay, nako. Kaya late nagising. Eh di ayun, sino niloko po natin? Di ba? Ganon, brothers and sisters, whatever we do and whatever we offer, wag po natin isipin kung ano isipin ng tao, maliit na contribution, malaking contribution, maliit na panahon, malaking panahon, maliit na effort, malaking effort, ibigay niyong lahat sa Panginoon. At ang Panginoon ang magpapala sa bawat isa. Amen po ba? So, brothers and sisters, gusto ko lang din po kanina, tinanong ko sa inyo, ano yung last time, kailan yung last time na nagbigay kayo ng last sa Panginoon? Ngayon po, gusto ko lang din po kayong i-challenge. May binigay ka na bang maliit sa paningin ng tao, pero malaki sa harapan ng Diyos? Baka kasi,
Pati ikaw sa tingin mo, sa sarili mo, maliit yung binibigay mo. Pero sa harapan ng Panginoon, malaki yun. Bigyan ko po kayo ng example. Actually po, di ba po yung halimbawa magliligpit ka ng kinainan? Dito na lang po sa church. Mga kabataan po madalas, yung mga pagkinainan ng workers, may nagliligpit po doon na mga kabataan. Sa atin, maliit na bagay yun. Minsan nga, may isip natin, uy, kawawa naman siya, palagi na lang siya. Pero, kahit maliit palang bagay yun sa paningin ng Panginoon, malaking bagay yun. Kasi in-offer mo yun out of your love. Amen ba? Kaya brothers and sisters, huwag niyong panghihinayangan lahat ng binibigay niyo sa Panginoon. Maliit man o malaki. Kasi alam ng Panginoon yung puso ng bawat isa. At kung tama ang puso niyo sa Panginoon, i-honor ka ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, itong balo na ito, hindi niya po alam na yung 2 copper coins na ibibigay niya ay magiging ganito kalaki yung impact. Hanggang ngayon, 2,000 years after, pinag-uusapan pa siya. Brothers and sisters, ano man ang i-offer mo sa Panginoon, hindi mo man makita kung gaano kalaki or anong impact yan. Basta pinahawak mo sa Panginoon, alam mo na malayo ang makarating yan. Amen ba? Ngayon po, puntahan po natin yung last. O, di ba po, mabilisan lang. Break. Yung break, sometimes medyo masakit po yan, di ba? Yung cut, masakit. Nasugatan ka. Kapag lumuhod ka, medyo masakit sa tuhod. Pinamasakit po yung nabalian ka pa. Break. Tama po ba? Iba't ibang level, no? Susunod, break. Pero ano po ba ibig sabihin nito? Sometimes kasi, we are offering to God that something that breaks us. Medyo masakit, pero alam natin na kailangan nating ibigay sa Panginoon. Sometimes, ayaw natin kasi komportable tayo eh. Parang comfort zone natin to, di ba? Yung parang, okay ako dito. Parang hindi ako komportable na isuko itong pera kong to kasi baka kulangin ako sa budget. Hindi ako komportable na isuko tong relasyon na to kasi mahal na mahal ko siya. Wow. Di ba? Hindi ako komportable na ibigay yung peace, yung ayokong isuko yung hinanakit ko. Kasi justified naman bakit ako nasasaktan eh. Pero brothers and sisters, dito sa istorya, yung comfort ng babae, binigay niya. Kasi ano pong alam niya, yung comfort zone niya, yun yung nagiging kulungan niya. Pero once na in-offer niya, yung lahat-lahat sa kanya, everything she had, napunta siya from comfort to God's fort. Kung saan nandun ang protection, nandun ang provision, nandun ang love, peace of mind, nandun ang pagpapalang nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? Medyo mahirap po, brothers and sisters. Alam ko po yan na nakaka-stress minsan. May mga bagay na hindi natin mabitawan. Pero I would like to encourage you through this na sometimes yung comfort natin, yun pala yung nagiging tanikala natin. What if magbigay tayo sa Panginoon ng may kirot, may sakit, kasi alam natin na ang Panginoon nagmamasid sa atin. Amen po ba? Sabi po dito, kanina tinanong ko po kayo, ngayon po ito lang yung last na tanong ko din. Sabi po dito, when is the last time you went out of your comfort zone for God? Halimbawa po, ayun, isipin nyo, kailan yung last time na umalis kayo sa comfort zone nyo? Kailan yung last time na okay lang po na magutom ako, basta ituloy lang natin yung practice para sa Panginoon? Kailan yung last time na okay lang na magpuyat ako kasi alam kong kailangan kong pagpuyatan tong ministry na to dahil para sa Panginoon to? Kailan yung last time na okay lang na magpuyat kahit pagod na pagod ako kasi gusto ko bago ko matulog, magdadasal ako sa Panginoon? Kailan po kaya yung last time na nasa comfort zone tayo pero humakbang tayo para sa Panginoon? Kasi gusto natin, ayaw natin ng comfort zone, gusto natin nasa God's
forth tayo. Amen po ba? So brothers and sisters, lahat po yan nakikita ng Panginoon. At I encourage you, sa bawat desisyon na ginagawa nyo na ang pinipili nyo ay ang Panginoon. Maliit man o malaki, hindi sayang yan. Amen po ba? Connected po siya, no? Glory to God, connected siya dun sa sinabi ni Pastora, yung sa preaching niya last time about Mary na nagbigay ng mamahaling pabango. Mamahaling pabango kay Jesus, tama po ba? Sobrang mamahalin, binuhos sa Panginoon. Hindi sayang, kahit expensive pa yun. But brothers and sisters, I would like to encourage you, mamahalin man o hindi, basta binigay mo sa Panginoon, hindi sayang yan. Amen po ba? Sige, glory to God. So yun po, sabi dito, di ba, when we're offering to God, sometimes hindi natin alam, minsan medyo, wala po talaga ako ma-offer. Lord, sabi po dito sa Romans 12:1, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Wala ka ba may offer? Hindi po pwedeng wala. Buhay mo, i-offer mo sa Panginoon. Amen po ba? Actually, ang maganda po niyan, kasi alam niyo ko po kung bakit medyo mahirap yung offer your lives or bodies as a living sacrifice. Kasi ang iniisip po natin, when we offer everything to God, lahat ng positive yung ino-offer natin. We're offering our finances, we're offering our time, we're offering our strength. Pero ang Panginoon, katulad po ng kinanta natin, kapag hiningi ang lahat sa'yo, hindi lang finances, hindi lang strength, hindi lang yung talento, hindi lang yung skill mo, kundi ano ba yung lahat? Yung problema mo ba kasama sa lahat ng sayo? Amen po ba? So, ibig sabihin, when I offer my life, my everything to God, hindi lang pala yung iniisip ko na sa akin, kundi yung problema ko, Lord, I offer to you. Alam ko, ikaw ang solusyon sa problema ko. Yung kakulangan ko, Lord, I offer to you. Ikaw ang kasapatan ko. Yung sakit ko, Lord, I offer to you. Kasi alam ko, ikaw ang kagalingan ko. Amen po ba? Ganun po pala. When you're offering your life as a living sacrifice, everything about you, you're giving to God, and you're making Him in control of your life, hindi lang yung mga positive. Kaya pala tayo nahihirapan kasi iniisip natin, si Lord ay taker. No, brothers and sisters, ang ating Panginoon ay giver. Amen po ba? At brothers and sisters, siya po ang unang nagbigay. Siya po ang unang nasaktan, nasugatan para sa ating mga kasalanan. Siya po yung unang nanikluhod sa Panginoon, sa Diyos Ama, para tayo ay maligtas at bigyan siya ng kalakasan para ipagpatuloy yung kanyang misyon na mapako sa krus ng Kalbaryo. At siya po yung unang nag-break, nasugatan, di ba? Nasugatan pa dito nung pinako sa krus para sa ating kasalanan. So all that we are doing, the cutting, the kneeling, the breaking that we are doing, it's just our response to His love for us. Amen po ba? And once you realize how much God loves you, napakadali po na isurrender ang buong buhay mo sa Kanya. Brothers and sisters, meron bang maliit na bagay na feeling mo, Lord, sorry, ito lang may bibigay ko. I am encouraging you, brothers and sisters, maliit man yan sa tingin ng Panginoon, malaki yan. Bakit? Kasi yung tao, ang tinitignan natin minsan kung ano yung binibigay. Man sees what's given. Uy, nagbigay ito ng mamahaling relo, mamahaling alahas, kotse. Ang Panginoon hindi po nakatingin kung anong binibigay. Si Jesus tinitingnan kung ano yung natira pagkatapos magbigay. Hindi lang niya tinitignan kung ano yung binigay. Ulitin ko po, hindi lang niya tinitignan kung ano yung binigay, kundi tinitignan ng Panginoon kung ano yung natira sa iyo pagkatapos mong ibigay.
ang Panginoon ay ang mga tao. Hindi lang yung tang ng coins. O yun lang ang naririnig ng mga tao. Kung ano yung mga binabagsak mo, binibigay mo na pera. Man, here's the coins. Yung blessing, yun lang minsan ang nakikita ng mga tao. Pero, brothers and sisters, I would like to encourage you, kahit gaano pa kakunti yung ibibigay mo, gaano kaliit sa paningin mo, ang tinitignan ng Panginoon yung puso mo. Hindi yung tang ng coins, kundi yung tug ng heart. O, di ba? So, brothers and sisters, yun po ang tandaan natin. Lord, ikaw lamang ang focus ko. Sa iyo lamang ako nagbibigay. Wala akong pakialam sa ibang tao. Ikaw lang papupurihan ko ng buhay ko, ng lahat-lahat sa akin. Kasi alam ko na alam mo ang tinitibok ng puso ko. Amen po ba? And with this short preaching, I invite everyone to stand up. And as we continue to sing po this song, let's praise God. Wala ba kayong may bibigay ngayon? Meron at meron. Yung pagpuri at pananampalataya at pagsamba sa Panginoon, napaka bangong halimuyak na yan sa harapan ng ating Panginoon. At ngayon, I encourage everyone, ito, ibigay natin ng todo sa Panginoon, yung pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Kasi siya lang naman ang karapat-dapat na papurihan at sambahin. Hallelujah. Let's worship Him. Hallelujah. I see the King of glory Hallelujah. coming on the clouds. Do you see the Lord? The whole earth shakes. Jesus is seeing you right now as well. Jesus is looking unto you. Tinitignan niya. Ano bang mabibigay mo sa Panginoon? Ano bang mabibigay mo sa akin ngayon, anak? Sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon. Kaya mo bang ibigay sa akin? Bigay todo ang iyong papuri at pagsamba? Washing over all our sin. The people sing. Hallelujah. Can you offer the Lord everything you have right now? Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hallelujah. The Lord is worthy to be praised. I see a I encourage you, brothers and sisters, to lift up your songs, your worship to our God. rising up to take the Hallelujah. with selfless faith. Yes, O Lord. Selfless faith. Less of us, more of you, O Lord. Hallelujah. See them be a revival. Yes, O Lord. Revive us, O Lord. Hallelujah. Yes, O Lord. We are
Pagkakataon nyo na, brothers and sisters, to offer to our Lord the highest praises. Hallelujah. Wala kang may bibigay. Ito ang ibigay mo sa Panginoon. Ang pagpupurit pasasalamat sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O the worship team to repeat yung Break My Heart. Pero I would like to encourage you, brothers and sisters, yung nangyari dun sa nakita ng Panginoon, di ba? May balo na nagbigay ng 2 copper coins. Alam niyo yun, yung parang pag nag-offer ka sa Panginoon, tinitingnan ng Panginoon yung puso mo, hindi niya huhusgahan kung ano yung binibigay mo. Hindi sinabi ng Panginoon, uy, wag mo nang ibigay yan kasi gusto ko may pagkain ka mamaya. Hindi sinabi ng Panginoon na wag mo nga ibigay yan kasi kulang ka na nga. Hindi pinigilan ng Panginoon kasi alam niya kapag pinabigay, pinahawak sa Panginoon, i-multiply ng Panginoon. Amen ba? Pero brothers and sisters, I would like to encourage you as well. Kasi ang sabi dito sa kanta, break my heart, Lord, for what breaks yours? At nananampalataya ako si Jesus, break yung heart niya nung nakita niya na 2 sentimo lang binibigay nung balo. Kasi meron sa collection boxes sa pinakadulo yung para sa mahihirap. Pero bakit hindi nabibigyan yung nagkukulang na kapatiran? So brothers and sisters, if we're singing this, I encourage you, if the Lord is talking to you right now, to give everything to the Lord because you know that it will be in good hands. And you sing to Him, hallelujah. Break my heart, O Lord, for what breaks yours, O Lord God. Everything I am for your kingdom. Hallelujah. As I walk for Yes, O Lord. eternity. Hallelujah. O Lord, break my heart, O Lord God. For what breaks yours, O Lord God. As we walk into eternity, O Lord God. Hallelujah. We want to give everything to you, O Lord God. All our joys, all our pains, O Lord God. All our challenges, Panginoon. Sa'yo lahat kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. We worship you, O Lord. We adore you and we give you all glory.